Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang guro na matapos patayin ang asawa ay sumali sa militar at naging isa sa pinakamagaling na sniper. Ang pelikulang ito ay ipinalabas noong 2022 na pinamagatang Sniper, The White Raven. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang istorya sa isang malayong pook ng Donbas, Ukraine, kung saan piniling manirahan ni Mykola Voronenko kasama ang asawa na si Nastia na kasalukuyang nagdadalang tao sa lugar na malayo sa lahat. Si Mykola ay isang guro sa bayan na nagtuturo ng asignaturang matematika. Sa tuwing pumapasok ito sa paaralan, doon niya palang napapanood sa telebisyon ang kaganapan sa kanilang bayan dahil wala itong telebisyon sa bahay, habang nasa bahay lang ang asawa niya na gumagawa ng hilig nito sa pag-uukit. Masaya na ang mag-asawang naninirahan basta magkasama sa simpleng pamumuhay at malayo sa lahat. Ngunit sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, napasok na ng mga sundalong Russian ang border ng Ukraine. Kinabukasan ng papasok si Mykola sa paaralan, may nadaanan itong kahina-hinalang sundalo sa tabing daan, hindi na ito pinansin ni Mykola at dumiretso na sa pagpasok. Pagdating niya sa paaralan wala itong naabutang mga estudyante at guro roon. Napanood niya na lang sa telebisyon na nagkakagulo na ang bansa nang masakop ng Russia ang Crimea na sakop ng Ukraine. Nagmadaling umuwi si Mykola matapos mapanood ang balita, subalit pagka-uwi niya inabutan niya ang mga sundalong Russian sa bahay nila na bihag ang asawa niya. Hinuli rin siya ng mga sundalo at tiningnan ang loob ng bahay nila at baka kabilang ito sa militar. Wala namang makita ang sundalo sa loob kaya sinunog na lang ng sundalong Russian ang bahay ng mag-asawa. Nang paalis na ang mga ito, sinubukang manlaban ni Nastia kaya nabaril ito ng mga sundalo dahilan ng agarang pagkamatay nito. Niyakap na lang ni Mykola ang asawa na wala ng buhay habang tinutupok naman ng apoy ang bahay nila at doon nabuo ang galit niya sa mga Russian at nagbalak na ipaghiganti ang asawa. Kinabukasan naabutan ng mga sundalong Ukraine si Mykola sa tabi ng bangkay ng asawa, naghukay ang mga sundalo para sa libingan ng asawa niya. Nagpunta naman si Mykola sa natupok nilang bahay at nakita niya kasama ng mga abo ang ginawa ng asawa niya na hindi man lang nasunog kaya kinuha niya ito. Inilibing na din nila ang asawa niya sa ginawang hukay ng mga sundalong napadaan sa lugar. Isinama rin si Mykola ng mga sundalo sa kampo ngunit ayaw itong tanggapin ng brigade commander roon at baka raw isa itong spy. Nakakita naman si Mykola ng sundalong nag-a-assemble ng baril, pinuntahan niya ito pag-alis ng sundalo sa pwesto upang makita ang baril. Nang mapansin ito ng commander pinigilan niya ito at tinanong kung bakit niya kinuha ang baril. Sumagot si Mykola na gusto niyang palayasin ang mga sundalong Russian sa lupain nila. Nagulat ang brigade commander sa sinabi ni Mykola kaya tinanggap niya itong sumali sa militar kung saan napasabak ito sa mahihirap na mga pagsasanay. Hirap na hirap rin si Mykola sa pagkalas at pagbuo ng baril, ngunit hindi ito sumuko at nagpatuloy sa pagsasanay hanggang sa nagawa niya rin ito. Isang araw, may dumating na opisyal na nangangailangan ng mga voluntaryo na sasanayin bilang sniper dahil kinukulang na sila sa tao. Nagboluntaryo si Mykola at nagpakilala bilang Raven. Pinigilan naman ito ng brigade commander dahil hirap si Mykola mag-disarm ng baril. Pinagtatawanan din si Mykola ng mga kasamahan sa binabalak. Hinamon ni Mykola ang brigade commander na kaya niyang magbaklas at magbuo ng baril sa loob lamang ng 20 segundo. Pumayag naman ang commander sa hamon ni Mykola, kaya ginulat niya ang mga ito sa pagpiring ng mga mata niya. Agaran ding ipinakita ni Mykola ang mga natutunan niya at natapos niyang mabuo ang baril sa loob lang ng 18 segundo. Natuwa ang lahat maging ang namumuno ng sniper unit kaya natanggap ito sa grupo at dinala sa base kasama ng mga baguhan kung saan sila magsasanay bilang isang sniper. Mula roon ay nakilala na si Mykola sa tawag na Raven. Lahat ng mga kasamahan niya ay binigyan ng makabagong baril pang sniper habang lumang baril lang ang ibinigay kay Raven. Nagtataka si Raven kung bakit ganoon lang ang baril niya. Nagalit ang nagbibigay ng baril sa kanya dahil iyon lang daw ang nakalista sa pangalan niya. Pinagtatawanan naman si Raven ng mga kaibigan niya sa gamit nitong lumang baril. Kinalaunan sinubukan sila ng captain kung gaano sila katatag pagdating sa putukan. Nakapasa si Raven matapos itong hindi gumalaw subalit hindi ito makatama sa pagbaril. Sinisisi na lang ni Raven ang hindi pagtama sa gamit nitong lumang baril. Sumagot ang captain na nakakatama naman ang iba gamit ito, ngunit pagdating sa computation ng distansya ng bala,
madali lang itong nasasagot ni Raven dahil dati itong guro na ikinagulat ng Captain. Sa huling pagsusulit, sinubukan ang lahat ng mag-aaral sa pagbaril sa madilim na pwesto. Inakala ng Captain na hindi nakatama si Raven kaya ibabagsak sana siya nito. Nagtataka naman ang Captain kung bakit ayaw pang tumayo ni Raven. Sumagot si Raven na hindi pa ito nakapagpaputok ng baril niya kaya pinapaputok na ito ng Captain. Nang suriin ito ng Captain, laking gulat niyang nakabullseye si Raven kaya binigyan niya ito ng mataas na marka. Sa araw ng kanilang pagtatapos, si Raven ang nagawaran bilang first class sa buong klase. Palagi ring daladala ni Raven ang alaala ng asawa na nagsisilbi nitong lakas para lumaban sa buhay. Kinalaunan, nangangailangan ang brigade commander ng mga sniper para ipadala sa harap ng labanan. Napili ng Captain si Raven na makakasama niya sa misyon upang bawiin ang inagaw ng mga Russian army na tulay na dinadaanan ng kanilang mga sundalo. Nang marating nila ang lugar, agarang pamwesto ang mga kasamahan nila habang magkasama naman ang Captain at Raven na naghahanda sa target. Bago pa sila makapagpaputok, may dumating na sasakyang sibilyan sa lugar, hinarang ito ng mga Russian at pinaghuhuli ang mga sakay nito. Sabay namang nagpaputok ang lahat para mailigtas ng buhay ang mga sibilyan. Ngunit may isang nabuhay na sundalo at ginawang bihag ang babaeng sibilyan. Binaril ito ng Captain kung saan matagumpay nilang nabawi ang lugar sa mga kamay ng Russian army. Pinati naman si Raven ng Captain sa matagumpay nitong unang misyon. Pag-uwi nila ng base, agarang hinanap ni Raven ang kaibigan. Nalaman niyang pinadala daw ito sa misyon kaya nagpahinga na muna si Raven sa silid. Samantala, isang magaling na Russian sniper ang nag-aabang sa mga Ukrainian sniper kung saan isa dito ang kaibigan ni Raven. Nang mapansin ito ng Russian sniper, pinatay niya ang Ukrainian sniper kung saan ito ang kaibigan ni Raven. Nang makabalik ito sa base, hindi makapaniwala si Raven nang makitang bangkay nang umuwi ang kaibigan. Iniulat naman sa Captain na ang nasabing Russian sniper na pumatay sa baguhan ay nasa iisang pwesto lang. Kinabukasan, maagang umalis ang Captain kasama ang unit para hanapin ang Russian sniper. Naglagay ang pangkat ng mga pampasabog sa gubat at sa kanila ito binantayin kung may dadaan sa lugar. Maya-maya pa may mga dumating na grupo ng mga sundalong Russian sa lugar. Kilala ni Raven ang isa sa mga sundalong Russian, ngunit kailangan niyang ituloy ang planong pagpapasabog kaya pinasabog na niya ang bomba dahilan ng pagkamatay ng lahat ng sundalong Russian. Nagtataka naman ang Captain kung paano niya ito nakilala. Sumagot si Raven na dati niyang estudyante ang nasabing sundalo. Matapos ang misyon, nagpunta ang Captain kasama si Raven sa hideout nito. Tiningnan ni Raven ang hawak na litrato ng Captain kung saan ito ang pamilya niya. Tinanong ni Raven ang Captain kung alam ba ng mga anak niya kung nasaan ito. Sumagot ang Captain na napagkasundoan nilang mag-asawa na hindi ipaalam sa mga anak na kabilang ito sa militar upang hindi sila mag-alala. Nagtataka din ang Captain kung ano yung laging hawak-hawak ni Raven. Sumagot si Raven na ito na lang ang pamilyang meron siya. Kinalaunan, minamatyagan ng Captain kasama si Raven ang dalawang sundalong Russian na nakahinto sa tabing gubat. Bigla namang namukaan ni Raven ang sundalo na isa sa pumatay ng kanyang asawa. Hiniling ni Raven sa Captain na paputukan ang mga sundalo, hindi ito pinayagan ng Captain at magpatuloy lang sa pagmasid. Subalit hindi nakinig si Raven at itinuloy ang pagpapaputok sa mga sundalong Russian. Natamaan niya ang pumatay sa asawa, ngunit dahil sa pagpaputok ni Raven na alerto ang magaling na Russian sniper at nalaman ang kinaroroonan nila kaya napatay nito ang Captain. Pinombo din si Raven ng mga Russian pero hindi niya iniwan ang katawan ng Captain niya at isinama niya itong makauwi. Sa base, sinabihan si Raven ng opisyal na pag nahanap nila ang kinaroroonan ng Russian sniper, babalitaan siya nito upang harapin ang pumatay sa kanilang Captain. Makalipas ang mga pangyayari, ilang Russian sniper ang nakapasok sa lupain ng Ukraine. Naroon din si Raven para sagupain ang mga ito. Nang mapansin ni Raven na may gumalaw sa mga ito, agaran niyang pinaputukan ito pati ang kasamahan nito sa loob ng gusali. Matapos ang misyon, umuwi na si Raven para makapagpahinga. Bigla naman itong tinawagan ng brigade commander para ipaalam na nalaman na nila ang lokasyon ng Russian sniper na pumatay sa Captain matapos itong maka-enkwentro ng mga sundalo. Agarang naghanda si Raven ng mga kailangan niyang baril sa pagtugi sa sniper at kaagad nagpunta ng base para makipagkita sa commander. Doon nagsama-sama ang mga sniper at pinulong sila ng commander.
ipinakita sa kanila ang litrato ng Russian sniper na pumatay sa kanilang mga kasamahan kabilang ang kanilang captain na tinatawag na Seri, kaya raw pumatay ng nasabing sniper kahit sa napakalayong distansya. Pinlano nila ang pagsalakay sa isang planta na hinala nilang doon ito nakapwesto, gumawa sila ng plano na habang makikipaglaban ang mga ito sa Russian sniper sa planta at ang mga kasamahang sundalo, palihim namang papasok si Raven sa lugar. Kinalaunan sinimulan na ng mga sniper na pumosisyon sa lugar, nakaabang na rin doon si Seri pati ang mga kasamahan nito. Pumosisyon na rin ang iba pang mga kasamahan ni Raven habang pinapasok niya ang loob ng planta, nakita niya roon ang isa pa sa pumatay ng kanyang asawa at agaran niya din itong pinatay. Nang nasa posisyon na ang lahat, nagpaputok ang kasamahan nito ng machine gun habang pinagpapatay ng mga sniper ang mga sundalong Russian sa ibaba upang matuon ang pansin ng mga Russian sniper sa nagpapaputok ng machine gun. Nang tawagan ng Russian sniper ang mga kasamahang sundalo sa ibaba, wala nang sumasagot sa mga ito matapos itong mapatay lahat ng mga Ukrainian sniper. Pinababa ng sniper na tinatawag na Seri ang kasamahan para tingnan ang nangyayari sa labas. Naroon naman si Raven sa pwesto nito na tinataguan ng Russian sniper upang hindi makaagaw pansin sa kanilagyan niya ng pampasabog ang pwesto ng sniper pagkaalis nito. Bumaba din si Seri upang tingnan ang iba pa niyang kasamahang sniper. Naabutan niya na lang na wala ng buhay ang kasamahan kaya tumawag na ito ng backup para tumulong sa kanila. Pagbalik nito sa pinagpipwestohan niya, doon na ito tinuluyan ni Raven, sumabog din ang kasamahan nito sa iniwan niyang pampasabog. Dumating naman ang mga sundalong Russian sa planta, agaran naman itong pinagpapatay ng mga sniper kaya napatay din lahat ito. Matapos magtagumpay ang misyon, pinuntahan ni Raven ang dating tirahan para bisitahin ang libingan ng asawa kung saan naipaghiiganti na niya ang pagkamatay ng asawa. Sa huli patuloy pa rin si Raven na nakikipaglaban sa pananakop ng Russia sa bansang Ukraine. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.